So good day everyone. So we're gonna report applied probability using server health metrics. So ang atong probability result nagpakita kung unsa siya often nga may tabo ang certain server conditions. So CPU ug memory kay mostly low usage siya, so stable ra ang system. So ang disk ug PSU is gina-monitor nato sa health status. So okay, warning or critical. So ang pinaka-risky component diri kay ang atong PSU, which is 74% critical. So meaning taas gyud siya chance nga may mo siya failure. So ang sunod kay ang disk. So risky siya, so apil ang CPU kay memory kay stable ra siya. So most risk events nga frequent diri kay dili siya rare. So this tells us nga failures are expected if walay maintenance gyud. So dili na to dapat tulaton nga maguba pa tong server if proactive na kay ang maintenance nato nga solution. So in conclusion, hardware health, especially PSU, is the biggest risk factor and preventive maintenance is key para mas stable atong system. So let me call on Mr. Gabia. So now let's proceed sa atong comparison for conditional and unconditional probabilities. Sa unconditional probability, among gi-compute ang failure sa risk sa tanang servers overall. And then sa conditional probability, among gi-focus lang ang servers na classified as risk or old servers. And then based among data, mas taas ang probability sa disk and PSU failure kung ang server carries na. Meaning kung daan ang server, mas dako ang chance nga maguba ang hardware components. And then sa among analysis, ang conditional probability mas taas kaysa unconditional. And this indicates nga strong ang atong relationship between server age and component failure. In simple terms, mas tigulang ang server, mas taas ang risk sa atong hardware nga failure. And then, ang relationship between server age and component failure, this tells us that server age directly affects hardware reliability. Sa among data, ang CPU og memory utilization stable pa, pero ang disk health o PSU health mas sensitive sa aging. Meaning, hardware components like disk and power supply degrade over time tungod sa wear and tear sa atong mga hardware nga components. Okay, let's proceed sa combine and compound events. So, based sa atong graph, dili kayo common ang multiple components nga ma-fail at the same time. Based sa mong graph man, stable ang mong CPU around 40% siya. Ang memory namo is around 59 to 60% sa graph. Example, kung normal ang disk health o PC health around 88 to 90% sa mong graph, gamay ra ang chance nga magdungan sila og failure. Ang pinaka-greatest nga operational risk kay kung magdungan ng ubos ang disk health o ang PC health kay pwede mag-cause og data loss o system shutdown. Example ani kung mo-drop ang disk health sa critical level while naay PCU issue or nag-PCU issue ang component o atong device, possible gyud nga mag-server downtime. So if you relate real-world IT operation sa ato ang probability graph, makatabang ang results sa pag-prevent or maintain kay may balodaan ng sa atong component or atong graph na dapat bantayan or ilisan. Example, kung makita nato nga nag-decrease ang disk health weekly, pwede na mag-schedule or i-replace nato ang atong component before siya mag-fail. Kung i-ignore ang high-risk probabilities, pwede mag-result og unexpected crash o service interruption. Example, kung wala gi-monitor ang PC health or atong disk health, kalit mo off ang server o mag-disrupt ang operation. For next one, so let's have Hinrich. So, kung tan-awon nato kining pivot chart, ang una natong mapansin dili ang exact nga numbers, kundi ang pattern niya. Across all 5 weeks, ang CPU utilization nagpabilin around 40%, while ang memory mas taas mga 60%. Ang gap nila dili random. Napakita na ang memory is under more pressure kaysa CPU. Karon, i-compare nato ang disk and PSU health. Both nag-hold steady above 87% throughout the entire period. Halos walay movement. Ang flatline nila, good siya. Nagpasabot na maayo ang pag-maintain sa hardware. So, pinaka-importante nga takeaway is stable ang fleet overall, pero ang memory utilization mao ang usa nga metric nga dapat atong bantayan. Mao kini ang pinakaduol sa critical threshold.